Okay, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at lalong-lalo na po ang ating mga manonood sa buong Pilipinas at higit sa lahat sa apat at sulok ng daigdig sa buong mundo ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon at gabi sa inyo lahat. Hapon sa inyo lahat. At siyempre, gayon din naman at ngayon ay ganap na po na ika-5 at 13 ng hapon. At gayon, Pebrero 27, 2026. Muli po ninyong makakasama sa isang oras na talakayan ang Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino, arangkada sa balita, World News. At ngayon po, siyempre, bago natin umpisahan ang ating mga bagay-bagay na dapat nating malaman sa araw na ito, huwag na inyong kalilimutan i-subscribe at higit sa lahat, i-like at i-share ang roadnews.ph at Road News YouTube. At gayon din po, at siyempre, ang ating lahat ng mga taga-suporta, i-share naman po ninyo at maaari din po ninyo mapanood ang mga nakaraang naming mga balita at sa lahat ng mga sumusubaybay at hindi napanood ang mga nakaraan dyan lamang sa ating Road News YouTube. At gayon po, lagi nyo lang po itong i-share at i-like. At gayon at makakakita kayo ng mga nagbabaga at higit sa lahat, naglalagablab at matunay na makatao, makadiyos at makabayang balita. At ngayon po, binabati natin unang-una sa lahat ay binabati po natin siyempre, walang iba kung hindi ang ating kagalang-galang na senador, siyempre si Senador Marcoleta Rodante Marcoleta. Ayan. Sa mga kababayan natin ay siyempre bilang isang senador at 12 babagawan ang mga nariyan ay siyempre batiin natin yan dahil siya po ay ating lingkod bayan. At ngayon po sa mga ating mga manonood, gusto ko po munang bigyan ng diin at batiin at pasalamatan siyempre ang aking executive panel mula sa panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, at naayos na po nila ang meeting kahapon at nagsama-sama po ito para sa isang magandang pag-uusap para sa paglalayon na ating gaganaping orientation, doctrination sa darating na ganap na March 7, 2026, 10 a.m. hanggang 2 p.m. Diyan po sa Cover Court, Balumbato, Phase 2, Bagong Silang. Minabati natin ang executive panel, sila Tol June Masep Jr. at gayon din po si Bricks Herrera, ang ating pinsan Tol. At gayon din si Tol Lupon Wilson Borromeo at si Tol Lilia Domasig. Binabati din siyempre sila Renz Pedrochet at ang ating Secretary Alinda Perez. At gayon din ang lahat ng mga patuloy na ating mga nakakasama at mga kapatid bilang mga core group ng Bagong Silang na sila po ang mag-aayos ng ating orientation at nagpa-orient sa darating na March 7, 2026. At sila, core group natin ang Bagong Silang, sila Tol Lopil Villas sa pangunguna po niya bilang ating special task force. At gayon din po si Tol Rina Nicar at si Tol Nanay Angie Gutierrez Ferolino. Gayon din si Tol J.An. Torrelino, Tol Levrilla Kinaw. Batiin na po nating lahat mga kapatid at mga kababayan kasi at maganda ang ating talakayan ngayon at pag-uusapan. Meron tayo mamayang tatawagan. May calling na naman tayo, calling na naman tayo tatawagan. Makakapanayan natin ng mga 20 minuto para sa kanyang mga nais iparating sa ating lahat. At gayon din binabati si J.L. Torrelino at Tol Lebrilla Kinaw. At ang ating coordinator siya na ang ating Board of Trustee, Tol. Okay, at siyempre si Tol Rina Ortiz ng Malolos, Bulacan, ang ating Municipal Director. Gayon din po si Tol Gracia Araneta Agido ng San Jose, Bulacan. Diyan po ay siya ang ating Municipal
Director. At gayon din ang ating si Tol Jomar Aguido ng ating District Director ng 2nd District at ang ating advisor si Tor Francis Tika. At gayon din po ang mga tol natin, siyempre ang ating Barangay 171 Barangay Coordinator overall, National, Tol Melanie Delgado, Tol Danilo Cabrera, at siyempre si Tol Mel Astor, Tol Richard Banga, at si Tol Evelyn Domingo ng ating disaster. Gayon din po si Tol Vilma Alvarez at Tol General Secretary General natin si Tol Marie Avendano. At binabati din natin ang mga mababait natin, mga bipat multipliers. Gayon din siyempre sa pangunguna po ni Prestol Yoli Padua Misagal. Maraming salamat sa iyo, Tol Yoli, at isa ka na pong ganap na tunay na isang tunay na agila. Siyempre, pak na pak. Talagang iyan ay naniniwala. At siyempre, kay Kuya, sa bipat natin, kay Kuya Bong Mixed Vlog. Ayan, napakadami po talaga nagpapabati. Sabi nila, sir, batiin nyo naman po kami ngayon. Ang ating mga magagaling na mga therapist. Walang iba kundi sila Tol, sila Renz, at siyempre si Marcel, Jay, at Joel, Mae, at Donna. Ang magandang hapon sa inyo dyan. At gayon din na siyempre, napakadami nila. Talagang pag hindi mo kasi binati ito, ay talagang ito ay mga sasabihin nila pag Tol, sir, Agila, hindi niyo po kami binati, kaya babatiin na po natin para po ayan, no? Batiin din natin po siyempre. Ayan, siyempre, at alam ko nanonood yan sa atin ngayon, ang Sir Winnie's Batalier ng isang bansa, Pilipinas, ang ating IBP. Mabuhay ka, Sir Winnie Batalier. Maraming salamat po sa pamerienda mo nung nagpunta ako dyan sa iyong opisina sa IBP. Ayan. At magandang lalaki. Mabait po yan. At siyempre napakababa ng kanyang puso. Ayan. So, siyempre binabati din natin si Tol Danny. Ayan, Tol Danny Bacolod, si Kagawad Danny Bacolod ng Barangay 176, at siyempre si Tol Michael Mendoza ng guardian po siya ng San Jose, Bulacan. Sabi niya, batiin daw siya dahil sasali daw siya sa Agila. Nasakyan ko lang po siya kanina ng aking telegrab yun. Nasakyan ko po siya. So sabi niya, sasali siya sa Agila ng Caloocan. Pak na pak. At gayon din po, batiin natin ang nag-iisang magandang lalaki. Bali pala dalawa po sila dito. Magandang lalaki. Siyempre, sa Road News, walang iba kundi si GM Darwell Baldos. Ayan. At lalong-lalo na ang pinagmulan at siyempre ang nag-iisa, gwapo, bata, sariwa, at siyempre mabait at mapagbigay, si Mr. R. Siyempre, walang iba, Michael Rosares Rosario. Yan, ang kagandang lalaki. Binitin lang natin at kinapos lang natin ng konti para medyo iniisip niya sino kaya yung papatiin ito. Ayan, so ngayon, diba? Para mayroon po siyang medyo konting So yan, sir. At syempre yung ating mga magagandang lalaki, magandang babae, at ang ating mga grupo, at magagaling nating mga broadcaster dito sa Road News. Walang iba, ang ating partner. Bukas po, abangan nyo kami. Back to back po tayo at kami magiging partner natin yan bukas sa pag-ulat ng balita. Mula 1:00, 2:00 po ng hapon. Walang iba kung hindi ang nag-iisang pinakapayat na lalaki at magandang lalaki dito sa larangan ng Road News. Walang iba kung hindi si Sir Buboy Patriarca. Yan. Yan. Pinaka-sexy, pinaka-maganda. At siyempre, at ito'y mayroon na itong mga fans at nagpapapicture na dito. Walang iba kung hindi si Ma'am Isa Aldana. Yan. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Isa. Binabati ko rin po si Nel de San Jose na ating kasama dito po sa Road News, at si Sir Ernie Reyes. Napakaganda at napakagagaling po ng mga
ating mga broadcaster, mga talagang iyan ay talagang naglabas ng katotohanan at gusto lamang nila ay walang tunay na kinilingan kung hindi ilantad ang katotohanan sa pag-ulat ng mga sariwa at nagbabagang balita. At gayon din po, binabati natin ang ating masipag at laging sibulat sa pool na nanonood sa atin, laging nakasuporta. Walang iba kundi si Ronald Dumandal at Dina Dumandal. At yung mag-asawa na yan, talagang napakabait po niyan. Batiin din po natin, siyempre, ang presidente po ng Neighborhood sa Lot 81, Barangay 171, Tol Horosita Wahing. Ayan, patuloy at siyempre ang aking nanay, no? Na nagpalaki sa atin na maging isang mabuti at ngayon ay nagbibigay tayo ng pamahayag bilang isa ng tagapag-ulat ng balita sa Road News. Walang iba kung hindi ang aking nanay, Corazon Cortez. At gayon din po, at siyempre kausap ko kanina sa aking cellphone, at siyempre isang kaibigan na lagi sumusuporta sa Agila. Napakabait nitong taong to, hindi to mayabang, ito talaga ay napakabuti. Isang kaibigan, si Tol Aldrin Estrella Handan. At gayon din binabati natin ang ating nanonood ngayon, si Gretchen San Jose, Jomar Flores, at gayon din po si Secretary Alinda Perez at Treasurer Nori Cagete, at gayon din po ang aking anak si EJ Herrera. At gayon din po siyempre walang iba, magpagaling ka po ngayon na nasa ospital po ngayon, shout out po sa kanya, magpagaling ka po kay Mami Amelia Ami Evangelista, magpagaling ka, magpalakas ka. At kay Tol Sel Mayoral, gayon din po kay Tol Lala Habito. Yan, si Lala Gabito ng Lot 581 ang ating leader dyan, si Tol Lala. Medyo busy po yan eh. At gayon din po kay Tol Nasser Sultan, ng presidente po ng Lot 581 po sa Jimilina. Tol Nasser, magandang hapon po sa inyo. Ayan, binati na natin yung mga magaganda, mababait, patuloy na sumusuporta, sumusubaybay, siyempre ang ating mga kaibigan. Ngayon po sa araw na to ay meron po tayong konting pag-uusapan, tatalakayin, at siyempre tatanungin din natin, tatawagan natin itong isa nating kaibigan na malakas ang loob na magpa-interview ngayon dahil gusto po niyang maipahayag ang katotohanan, ay tanging katotohanan para sa kanya. So ito po ngayon ay siyempre siya po ay taga Phase 2, Package 1, Block 13, Lot 6, Bagong Silang, Caloocan City, Barangay 176, North Caloocan. At ang kanyang organization, Gawad Kalinga Kababaihan ng Bagong Silang Chapter, at ang kanyang educational background, secretarial graduate. Napakaganda ng kanyang mga tinapos, sekretarya. Pagkaganyan ba magagaling gumawa ng mga resolution yung mga ganyan eh. No? Parang mga talagang magagandang gumawa yan. Siyempre, tawagan po natin ngayon si Ma'am Evelyn Diaz. Shout out Ma'am Evelyn ng Bagong Silang Phase 2. Ayan, Ma'am Evelyn. Hello po. Hello po. Ay, isang mapagpalang gabi po, Ma'am Evelyn. Okay po, nandito po kayo ngayon sa ating pong programa sa Road News, Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino. Dito po, kaharap nyo ngayon at meron po tayong ilang minuto na ating tayo po ay magbibigay po ng konting panayam para po sa ating mga mamamayan. Yan, si Ma'am Evelyn, pakiayos lang po yung cellphone na wala po. Okay po. Ma'am Evelyn. Hello po, shout out po. Nawala po yung inyong picture, ma'am. Hello, nawala po yung inyong picture.
Okay, tatawagan po namin kayo ulit. Ayan, okay. Hello, Ma'am Evelyn. Hello po. Hello, sir. Good afternoon Ayan, po. magandang hapon po. Okay na po ba kayo, Ma'am Evelyn? Okay na okay, sir. Ay, napakaganda po ninyo sa hapong ito. Pero siyempre, bago po tayo mag-umpisa po na ating ilang minutong talakayan, gusto ko po muna iparating po sa inyo, baka gusto po ninyo munang bumati sa ating mga manonood at meron kayong gustong batiin. Ay, yes, sir. Binabati ko po ang lahat ng taga-Bagong Silang, mga kaibigan ko, lalong-lalo na po yung magiging Kapitan to be. Walang iba kundi si Kagawad and Hayuma Jr. Ang aking mga kaibigan po, babatiin ko na rin po lahat na sina Mike na ako po yung unang-una na si Evelyn Diaz at yung mga kaibigan kong matalik na sina Roger Yap, si Erwin Yabot, si Wilfredo Lambino, si Nerio Valdez, si Berhel Galimpin, at ang akin pong mga kapitbahay na walang sawang tumutulong at minamahal ako. Binabati ko rin po ang kaibigan ko sa Phase 5 na sina Michael Resurrection, si Rosalind Baldo, taga Phase 3 po siya, si Leo Corrales po ng Phase 2, kaibigan po silang matalik, si Orly Galano, si Jay Jimenez po. At binabati ko pong lalo ang aking minamahal na senador, na walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Hi, Senador! Ayan, okay po. Sana matandaan mo pa rin ako kasi Senador. At saka po si Sir Paulo ng Sagip Parteles po. Okay. Congressman po siya. Sir Paulo ng Marcoleta po ng Sagip Parteles. Sagip Party List. Hello. Ayan, Sagip Party List po. Po. At saka si Senador Rodante Marcoleta, sir. Si Senador Marcoleta po ba, nakasama na din po ba ninyo, ma'am? Opo, sir. Ako po kasi yung kinuha niya noon na congresswoman ng Sagip Parteles sa buong Caloocan. Congresswoman? Opo. Okay. Ng buong Caloocan po. Nang tumakbo po kayo ng party list? Ay, hindi po. In-appoint po niya ako na ano. Hindi appoint. Talagang nag-ano ako sa Kumilit. Pumirma ng COC. Okay. Ganun po. Ganda po pala, no? Batiin niya. Kilala po ako ni Senador Rodante Marcoleta. Wow, okay. Hello, Yan. Senator. Ayan, birthday po niya, no? Oo nga, birthday niya. Okay po. Ayan. So, Ma'am Evelyn, ngayon baka po meron pa po kayong gustong batiin. Siyempre, number one po, yung meron pa po ba kayong gustong batiin? Yung pamilya po ninyo. Binabati ko rin po lahat ng kamag-anak ko sa Novaliches, sa lahat ng sulok ng Caloocan. Okay. Hello po sa inyo. Ayan. Okay po. Ma'am, okay lang po ba na meron tayo pong mga ilang katanungan dahil tayo po ay ilang minuto lamang po yung ating interview. So, okay lang po ba kung magtanong po sa inyo, ma'am? Yes, sir. Kung inyo pong mamarapatin, ayos lang po ba? Opo, sir. Ayan. So, siyempre, unang-una po, tayo po ngayon ay nasa programa po ng Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino. Siyempre, mas marami po nating itatanong yung may kinalaman po sa maralita, no? Sa mga nasa laylayan. Okay po. So, ganito po, ma'am, yan, no? Ito po yung ating una pong mga katanungan. Baka gusto po mo niya ninyong, so pinakilala ko na po kayo kanina. So, nagpakilala na po kayo. Kayo po si Ma'am Evelyn. Saan po kayo tubo, Ma'am Evelyn? Kayo po ba ay talagang taga-diyan po sa Bagong Silang? Ay, hindi, sir. Doon po ako pinanganak sa Rojas Oriental, Mindoro. Mindoro. Po. Okay. Tapos ilan? Ito lang po ako nag-aaral sa Metro Manila College, ng high school at saka college. Okay. Bali, ilang taon na po kayo naninirahan dyan sa Barangay 176 sa may bandang Phase 2 po? Sir, sa ngayon, 2026, 41 years na po. 12?
41. 41 years. Opo. Talagang meron na talagang, kumbaga, meron na talaga ibinaon dyan na talagang Oo. pangalan. Okay po. No, ma'am, ganito po, no? Sa ngayon po, no, ma'am, kayo po ba ay nasa senior na po ba ngayon o hindi pa naman? Pardon, sir? Kayo po ba ay senior na ngayon o hindi pa naman? Senior na po ako. 68 years old na po ako. Ilang taon po? 68, sir. 68, batang-bata. Pero you're still young and parang napakalakas pa rin po ninyo. Oo. Sana po lahat ng mga 68 years old kasi lakas pa po ninyo, no? Kasi talagang malakas pa yung utak, malakas pa rin po yung pangangatawan, at saka parang napakaayos pa rin po sa sarili, parang baby face pa rin po talaga. Ayan Thank po. you, sir. Okay po. So ma'am, ganito po, no? Dahil pakilala na po tayo at sinabi na nga po natin na 41 years na po tayo dyan. So, kayo po ang inyong mga organization na affiliate nyo po, yung mga nabuo nyo po at kayo ay nasapi po sa mga organization katulad po ng Gawad Kalinga, Kababaihan, tama po ba ito? Po. Ito lang po ba yung mga organization na mga naanuhan po ninyo, naikutan po ninyo mga organisasyon na kayo ay naging kasama, naging parte? Marami na rin, sir. Kaso lang, wala akong katungkulan doon. As a member lang ako. Dito, Pero sa dalawa, naging presidente po ako. dito po sa may Gawad Kalinga, ano po ang posisyon nyo dito? President po ako ng aming lugar. Okay. Ito po bang Gawad Kalinga ay yung parang pabahay? Tama po ba? Pag, ano po, yung, kasi ano din yan, parang swerte-swertihan din. Kung mapili ka na mabigyan ng bahay, mabigyan ka. Kasi may nag-sponsor po dyan at taga ibang bansa. Ito po ba yung tinatawag na GK? Opo, GK. Okay. Katulad nyo, yung swerte-swertihan, sabi nga po ba nyo, hindi po ba ito si MP? Parang ganun, si LP. Okay. So, dyan po sa Gawad Kalinga, meron din po ba kayo naging bahay dyan sa Gawad Kalinga? Yan po ba tinitirahan nyo ngayon ay Gawad Kalinga? Hindi po, sarili ko yan. Sarili nyo po. Ito pong Gawad Kalinga, meron po kayong bahay dito. Wala po. Okay. Ma'am, bakit po kayo napiling presidente o leader ng Gawad Kalinga at wala naman kayong bahay doon? Paano po ba nangyari yun? Nung unang dating po ng GK dito, kami po yung inappoint na presidente sa bawat lugar namin. So, wala pong baga, hindi po question yon kung kayo ay hindi nakatira doon sa Gawad Kalinga. Kasi kala ko po, yung Gawad Kalinga ay parang siyang style na sa si MP o pabahay. So, dapat po yata, akala ko lang po, no? Ewan ko kung ang mali po ako, dapat po yung mga may tungkulin po ba? Kahit po hindi nakatira doon, pwede po magkaroon ng katungkulan? Ang binibigyan po kasi ng Gawad Kalinga ng bahay, yung talagang mahirap. Opo. Alam po natin yung samahan po ng Maralita ito, no? Mahirap po talaga. Okay. Para po ikaw ay mag-iisang beneficiary ng Gawad Kalinga, ano po yung mga qualification? Yung halimbawa po, ikaw ay nakatira sa isang lugar na malapit sa creek. Yung malalim ba na creek? Creek. Yung talagang malalim. Okay. Tapos, ang bahay ay giba-giba. Yun po yung qualified sila. So, ito po ma'am, may mga screening po ito bago po sila matira dyan. Yes, sir. Meron Okay. po. So, dahil kayo, medyo hindi naman kayo nasa creek at maganda bahay nyo, hindi kayo pwedeng tumira doon. Ganun po ba? Parang gano'n. Pero pwede kayong maging leader o presidente, tama ba? Opo. Okay. So, ilang taon na po kayo sa Gawad Kalinga na nanunungkulan? Since 2017 po. Ilang taon po? 2017, siguro po mga 20 years na rin. Matagal na rin po pala, ma'am. So, 20 years po tayong nanunungkulan na. Kumbaga talagang, sabi nga natin, talagang kilala na kayo halos ng mga naninirahan dyan sa Gawad Kalinga. Tama po, no? Alam, napakaganda po, no? Talagang kayo ay nagkaroon po kayo ng partisipasyong Gawad Kalinga. Katungkol po dito sa kababaihan ng Bagong Silang, ito po ay kababaihan na to, may tungkulin din po ba kayo?
Opo, ako po ang tinalagang presidente niyan. Okay. Ito pong kababaihan na 'to, gaano kalaki po yung sakop nito na para siya ay maging presidente? Gaano ilang barangay, ilang sitio, ilang ano po ang mga sakop nito? Ano po yan, sir? From phase 1 hanggang phase 10. Yan po ang sakop. Phase 1 to phase 10. Opo. So, ibig sabihin, from phase 1 to phase 10, kayo po ang presidente ng pangkalata ng kababaihan dyan sa buong Bagong Silang. Yes, sir. Okay. Sa madaling sabi, gano'ng katagal na po tayo nanunungkulan bilang isang presidente ng kababaihan? Mga ilan na ba? Siguro, sir, may 10 taon na rin. Okay, napakatagal na rin po pala. Sa inyo pong Gawad Kalingas, dito po sa inyong kababaihan, ano po yung mga ma'am na naging mga proyekto po ninyo bilang isang presidente ng kababaihan? Yun lang pong project namin na magbayanihan. Bayanihan. Po? Yung paggagawa po ng isang bahay na sa pamamagitan ng tulungan, dahil wala namang bayad yun. Nagtutulong-tulong po ang lahat para magawa yung bahay, ganon. So, malamalabas po ito ay pre-membership po. Opo. Okay. Wala po itong kwalifikasyon kung ano po yung kung kayo ay maging kwalipikado bilang isang kababaihan. Basta po kababaihan, either meron po ba tong edad, the age limit, simula ilang edad? Wala po. Okay. Ilang taon po yung pinakabata na member? Po, basta butante ka. 18 na ba? Paano po kung hindi butante? Pwede rin, sir. Opo. Basta 18 above. Opo. Ilang taon po? 18 above. 18 above. Okay. Ano po ang nagawa ninyo, ma'am? Pasensya na po sa mga tanong para po malaman po na ating mga kababaihan. Alam ko na may mga talagang mga kababaihan kayong mga naniniwala dahil sa tagal na panahon na ninyo. Gusto lang po natin bigyan ito ng linaw na, ma'am. Okay lang po ba? Okay po. Ilan po yung mga, bali po sa inyo po sa kababaihan, mga ilan po yung mga kababaihan na mga nasasakupan na ninyo na mga member po ninyo? Marami na, sir. Kung tutuusin, kung magtuloy-tuloy talaga, nasa 1,000 na rin. 1,000. Bilang presidente po, wala po kayong listing para malaman po natin kung ito po ba ay active, inactive? Sa ngayon po medyo naglaylo kami dahil nga sa sobrang di na rin masikaso, sa sobrang dami. Pero sa ngayon, binubuhay ko na naman dahil inaantay din nila yung go signal ko. Okay. Ganito po kasi ma'am, so siguro napabayaan o kung paano kasi sabi nyo nga binubuhay. Bakit po parang sabi nyo nga binubuhay, nawalan po ba ng panahon? Ano po bang nangyari? Bakit po parang nawala ng powerful o kapangyarihan yung kababaihang ito? Nung namatay po yung aming adviser, yun, doon parang naglaylo. Namatay? Opo. Okay. So lumalabas po, ilan po lumalabas sa advisor po natin sa kababaihan? 2 lang, sir. Okay. So dalawa. Isa. Alin, sir? Ilan po ang advisor nyo sa kababaihan? 2 po. Yung 2 po na yun, patay na po parehas? Ay, hindi po. Okay po. Kasi ma'am, paya po ninilinaw natin, siyempre may mga kababaihan po tayong mga nanonood ngayon at para malaman din po nila, siguro may mga tanong po sila na gusto din po nilang mga masagot. Ngayon po ganito po, bilang po sa isang kababaihan, ano po yung number 1 po na pinaprotektahan niyo po sa kanila bilang isa pong kababaihan? Protektado po namin sila, sir, sa kalusugan. Okay po. Nagkakaroon kami ng medical mission. Yun pong parang yung cervix, cervix. Okay, sa kababaihan. Apo. Ma'am, ano po yan? Bali po, tuloy-tuloy po ba yung ating aktibidad, pagbaba ng programa ng medical mission? Tuloy-tuloy po. Kahit po sabi nyo natigil? Ano, sir? Kahit po natigil siya, tuloy-tuloy pa rin po? Ay, hindi po.
Pag ano lang, pag merong nag-sponsor ng medical mission, doon lang po. Okay. So, ibig sabihin, gumikilos lang po ang kababaihan pagka meron lang po kayong mga sponsors. Opo. Kasi wala Okay. naman kami pundo diyan, wala naman kami kahit ano. Opo. Pero siyempre po tayo ay sa atin po nakikita bilang po isang presidente ng kababaihan, sana po kahit walang pondo ay kumilos po tayo para po sa kapakanan po ng mga kababaihan. Kasi napakahalaga po ng kababaihan eh. Kumbaga iyan ang ilaw ng tahanan. Tama po ba? Opo. Kaya po bilang kayo po ay sabihin na natin nasa senior citizens na rin kayo, siyempre lalo ngayon sa panahon ngayon, tag-init na, mahirap na po maglalakad. Medyo ingat na po tayo sa init. So, kamusta naman po yung pamunuan niyo sa kababaihan? Kayo po ba ay may, kumpleto pa rin po ba yung pamunuan niyo? Vice President, Secretary, Sa kababaihan, sir? sa kababaihan po. Opo. Okay. So, ma'am, nagbi-meeting na rin po kayo. May mga meeting na rin po kayo mga tinalaga. Mayroon po ba kayong monthly meeting? Meron po. Ayan. So, ma'am, kung sakasakali po meron kayong monthly meeting at may mga question po yung ilan natin mga kababaihang members yan, saan po sila dapat pumunta? May opisina po ba itong kababaihan? Ano sir, pupunta sila doon sa presidente kasi po lahat ng phase at saka package, meron pong tinalaga dyan na presidente. Okay po, ma'am. Baka gusto niyo pong sabihin muna po sa ating mga manonood na mga kababaihan na sinasakupan po ninyo kasi sabi niyo nga po nung kanina sa aking po naaalala ay medyo parang tumigil at lumaylo. So ngayon po ay medyo binubuhay nyo at gumagalaw. Baka po itong ating programa ay makatulong ang Agila ng Bayan, Boses ng Marilitang Pilipino na manawagan po kayo sa mga member po ninyong kababaihan na muli po kayong magsama-sama at magkaroon po kayo ulit ng pagkakaisa para po maayos po yung inyong programa. Tama po ba? Baka gusto niyo po silang panawagan kung saan sila pupunta, kung sino po yung mga dapat lapitan. Nananawagan po ako doon sa mga taga-barangay ng 176B, doon sa member po ng kababaihan, mangyari po lamang na pumunta na lang sa akin, sa kay Evelyn Diaz po. At meron tayong pag-uusapan. Okay po, ma'am. So, yan po, no, nakita na po natin. Ito po, no, ma'am, nandito na po tayo sa sinagot na natin yung mga kamalayan at yung ipinakita po natin kung ano po yung mga nais po natin, no. Diyan po sa yung mga nabuo po ninyong mga organization. Ito po, ma'am, no. Kung ano po, ano-ano po ba yung mga kamalayan o mga nais mo po na iparating po sa mga mamamayan po na inyong ginagalawan o ano po yung mga pwede nyo maitulong kung sakasakali po na kayo po ay dahil nandyan bilang isang leader, bilang isang presidente, ano po yung pwede nyo maitulong lalo na po sa kababaihan, meron din po ba kayo sa kababaihan, sa mga organizations mo rin yung kababaihan at saka sa Kagawad Kalinga, ano po yung po pwede nyo maitulong sa kanila? Ang maitutulong ko lang po sana ay magkaroon kami ng livelihood. Okay, livelihood program. Ayan. So, ma'am, dapat po bigyan niyo po ng linaw para po kung gusto niyo po magpatawag ng mga meeting, pwede niyo po silang para po bumuo po ulit at magkaroon po ng sigla at kulay at liwanag ang ating mga ilaw ng tahanan. Ano naman po yung pagchat-chat namin? Ano po? Chat na lang po kami nag-uusap. Ayan. So, maraming salamat dyan, no? Ma'am, ito pa po, ma'am, may pasensya na po. Medyo may mga ilan pa po tayong tanong. Okay lang po ba, ma'am? Di po ba kayo naiinip sa mga katanungan ko, ma'am? Yeah. Okay. Salamat. Talaga napakasipag pa rin po ninyo sumagot. Ma'am, ito po ang tanong ko po. Ano po yung inyong pananaw? Ang pananaw niyo po tungkol po sa mga tinatawag po nating politikahan sa barangayan sa ating bansa. Yung mga politikahan po, na usaping politikahan, dyan po sa barangayan po, sa ginagalawan po ninyo. Ano po yung mga pananaw at nakikita po ninyo sa kapaligiran na kung sakasakali po, ano po yung inyo bilang po kayo ay sabi nyo nga, 41 years na kayo yatang naninirahan dyan. Siyempre may mga napupuna kayo, napapansin kayo. Ano po sa tingin nyo yung mga kulang at dapat pagpunuan?
Sa akin pong pananaw sa ngayon, dahil nga po ang bagong silang ay nahati-hati na sa 6 na barangay, so far wala naman akong comment. Lahat naman po ng sangguniang barangay kumikilos naman po sa ikabubuti ng kanyang lugar. Okay po. Ma'am, sa nangyayari po kaya sa bansang Pilipinas? Bilang Ayun po lang. kayo ay isang maralitang Pilipino at isang mamamayan po ng bansa, ano po yung magiging sa tingin niyo pong komento sa bansa po natin nangyayari ngayon? Masasabi niyo po bang tahimik ang bansa o parang medyo magulo ang bansa po natin or nagugutom or naghihirap po ba? Umuusad po ba? Ano po yung inyong magandang pananaw na masasabi po sa ating mga mamamayan na nanonood ngayon? Ang pananaw ko lang nga po patungkol sa ating bansa, medyo magulo nga po at ito nga po yung kahirapan na katulad ngayon, sobrang taas na ng bigas. Tama po. Paano naman yung walang trabaho, paano makabili, paano makakain? Kaya nga po ang mas maganda sana diyan, maayos na lang 'yan, maibalik yung pera ng mga nawala Okay. at ipanimula ng panibago o itutulong sa katulad sa aming mga senior Oh, na hindi na kayang magtrabaho, na hindi na kami natatanggap sa trabaho. opo. Kung bibigyan kami ng ng puhunan para magtindahan o kung anong magandang Okay po. Sabi para niyo, opo. para hindi po mag-away-away na, nakakahiya naman, away-away na lang Opo. Sabi niyo po, medyo magulo, medyo hirap, tama po ba? Medyo mataas ang bilihin. Katulad po ng bigas na sabi po. Ang pagkakaalam ko po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagbaba po ng ilang mga programa sa ibang lugar po ng ating bansa, sa apat at sulok ng ating bansa, ng 20 pesos na halaga ng bigas. Nandi po ba nakarating dyan sa inyo, sa lugar po ninyo? Sir, hindi. Magkano po ang kilo ng bigas ngayon dyan sa lugar niyo? 60 na sir Ang pinakamababa po. 48 yata. 48. Kamusta naman po yung lasa ng bigas ng 48? Hindi ko po natikman. So, doon po kayo sa 60. Sa 60 po kayo. Kamusta naman po yung 60? Ay, masarap po. Masarap. Kaya lang po, marami po tayo mga kababayan na halos hindi naman po natin linalahat dahil ay mga nasa laylayan. Halos wala po 60 pesos sa pambili po talaga. Kumbaga, hirap po silang abutin yun. Kaya po, ano po yung pwede nyo panawagan sa ating gobyerno? Kung sakasakali po, baka po gusto nyo manawagan na pababain po yung presyo ng bigas. Kung paano po, ano po yung maganda yung panawagan bilang isang senior citizen na po? Panawagan ko lang po sa ating presidente na kung pwede po ay ayusin niyang kaguluhan, mapababa yung bilihin, at bigyan ng trabaho yung mga walang trabaho para po maging maayos ang bansang Pilipinas. Ayan. So, napakaganda po ng inyong panawagan. Ma'am, ito pa po, no? Meron na lang po kung ilang katanungan, matatapos na po. Sorry po, ma'am, ulit. So, ma'am, ito po yung pinakamahalagang katanungan na akin po, isa pong sasabihin po sa inyo. Halimbawa po, mabibigyan kayo ng pagkakataon dahil ngayon ay barangay election at kayo ay bibigyan ng pagkakataon makapaglingkod sa ating mamamayan. Ano po ang gusto ninyong iparating para sa kanila? Sa inyong barangay? Opo, ayan po ang gusto ko na gusto ko rin sumali sa barangayan para po makatulong ako sa ating mamamayan. So, plano po ninyo talagang tumakbo sa barangayan, eleksyon? Opo. Kayo po ba'y tatakbong kapitan o ano po ba ang tatakbuhin nyo? Agawad lang sir kasi ang tagal ko nang voluntaryo sa mga kandidato. Opo. Parang ngayon lang marami nagsasabi na hinog na raw ako kumbaga sa puso na dapat nang tumakbo. Okay po. Ayan. Yung mga nagsasabi po ba na yan ay talagang mga nakasuporta po sa inyo o baka tinutulak lang po kayo? Hindi naman po. Nakasuporta po sila. Parang bigay lang sa akin ng advice na sinasabi nila kung gusto ko Sabi. daw. Dahil kumbaga sa bunga, hinog na nga, kailangan ng pitasin. Opo. Yan, sabi nga po nila, may kasabihan nga daw po, pagka gusto mo daw marami ka maging kaaway, tumakbo ka daw pong kandidato.
So, ganun po. Isang komentaryo lang po yan. So, ngayon po, no, ma'am, at kayo po ay may plano palang tumakbong kagawad. So, bilang isang tatakbong kagawad po, kayo po ba ay, kung tatakbong kagawad, mag-i-independent o meron kayong titikitan kung sakasakali po? Meron po akong titikitan. So meron na po bang pangalan? Bawal pa po sabihin. Pwede na rin siguro. So, magpaalam po muna kayo. Baka po, hindi pa po pwedeng sabihin. Pwede na rin po ba? Hindi naman ako sir, magbabanggit ng vote eh. Okay po. Pwede ba? Basta't walang vote. Kaya Okay. nga po, sinusuportahan ko po ang taong ito dahil itong si Kagawad Ben Hayuma, natatakbong kapitan sa ngayon, ay napakabait na tao po yan. Ben Hayoma. Ben Hayuma Jr. Junior. Okay po. Napakabait po na tao yan, walang bisyo. Ang gusto lang po niya ay makatulong sa kanyang mamamayan. Ma'am, yan po ba si, kagawad po ba siya ngayon, ma'am? Opo, Pang ilang kagawad po siya ngayon na nakaupo ngayon? panglima sir. Pang-5. So, tatakbo po siyang kapitan. Opo, Bali, meron na po kayong team. May grupo na po kayo. meron po. Okay po. So, hindi ko na po sasabihin yung mga grupo ninyo at hindi ko na po tatanungin kasi kayo po yung aking kausap na lang po para po mabigyan natin ng ano po, no? So, ganito po, ma'am. Ano po sa palagay nyo ang inyong kakayanan bilang po isang karaniwang mamamayan na ngayon ay papasok sa isang politika o larangan ng barangay eleksyon? Ano po yung po pwede yung kakayanan na magiging ambag po bilang isang kung kayo ay maging kagawad o kung bakit at dapat kayo karapat dapat na tumakbo sa tungkulin at posisyon na yan? Ano po ang po pwede ninyong maging ambag sa inyong mamamayan? Ano po yung inyong kakayanan? Gusto ko lang sir na mapaunlad ang aming lugar. Mabigyan ng trabaho yung walang trabaho. Maglagay ng livelihood na marami para hindi lamang sa paggawa ng sabon o sa processing food, sa paggawa ng pamagpag, mga ganyan po ba, para lahat yung mga tambay mabigyan ng trabaho. Okay. So, bilang kayo po ay Ma'am Evelyn Diaz, bilang ang tatakbo pong aspirant kagawad. So, ang hangad po ng Agila ng Bayan o Boses ng Maralitang Pilipino, yung katulad po ninyo, bilang isang po may puso at malasakit sa Maralita, ay sana po mapagbigyan ng pagkakataon makapaglingkod. Kasi po, nakikita ko po sa inyong puso, sa inyong isip, sa inyo pong ginagawa dahil sa edad na rin po ninyo na talagang kayo po ang willingness nyo po, ang eagerness nyo ay maglingkod sa taong bayan. Tama po ba? So, ma'am, kung kayo po ba mananalo, wala po ba kayong pipiliing kulay-kulay? Kasi dyan sa Caloocan, alam naman natin, medyo uso po yung kulay-kulay. Kung sa akin, kung ako lang po ang tatanungin mo, gusto ko pantay-pantay. Tama po. Walang mataas, walang mababa, pantay-pantay. Halimbawa po nanalo kayo, lumapit po sa inyo, taong hindi niyo tumulong sa inyo. Ano po ano po yung standing niyo po doon? Ano po yung masasabi niyo? Mas bibigyan ko po ng prioridad sila dahil nasa ibang kulay sila para hindi naman katuya-tuya kami na bakit si ano ang ina-entertain lang gano'n. Ako hindi na-entertain kasi sa ibang kulay ako. Kaya more ang pabor na bigyan sila ng importansya isa doon sa kulay namin, gano'n. Ayan po. Ma'am Evelyn, at bilang po isang tatakbong kagawad at medyo nalalapit na po, napakadali na lang po ng buwan at panahon at mabilis po. Nakahanda po ba kayo sa laban na ito para po sa inyo po bang sarili o para sa mamamayan o sa Maralita? Handang-handa na sir para sa mamamayan. Wala na po bang atrasan? Wala na po. Tutuloy na talaga. So, Ma'am Evelyn, isa pong malaking pasasalamat ang Agila ng Bayan at ang Boses ng Maralitang Pilipino dito po sa Road News ay na kayo po ay amin nakapanayam ng ilang minuto. Kami po ay nagagalak dahil ang isang tulad po ninyong isang senior citizen ay isang tunay na agila na may pusong malasakit para sa mamamayang Pilipino.
At kami po ay nagpapasalamat dito sa Road News. Lagi niyo po kaming bantayan at subaybayan po ang aking programa dito po sa Agila ng Bayan ng Boses ng Maralitang Pilipino. Ang ating pong kausap, mga kababayan, wala iba po kung hindi si Ma'am Evelyn Diaz ng Package 2. Phase 2, Package 1, Block 13, Lot 6, Bagong Silang, Caloocan City, Barangay 176, North Caloocan, Organization ng Gawad Kalinga, kababaihan ng Bagong Silang Chapter, at ang kanya pong educational background ay secretarial graduate. Siya po ay isang secretarial graduate, kaya karapat dapat po na nakita natin may tinapos at alam natin marunong po itong gumawa ng mga resolution. Tama po ba, ma'am? Kailangan po kasi ang isang kagawad marunong. Tama po? Opo. Mahirap naman pupunta doon si sweldo lang. Tama po ba? Okay po. So, ganun po ba, no? Kayo po ay talagang willing po tumulong. Willing na willing po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn. Saka po. Okay po. Sa huli pong pananaw at pananalita, ano po masasabi niyo po? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng nakinig, nanood, at lalong-lalo na po sa Agila ng Bayan, kay Sir Seo Agila ng Bayan. Maraming salamat po at pagpalain po kayo. Kayo ang tunay na agila ng bayan at boses ng Maralitang Pilipino dito sa Road News sa araw na ito at sa oras na ito. Pagpalain po kayo. God bless. Salamat po. Bye-bye. Ayan. So patutugin muna natin kung kaya pa ng ating tugtog at siyempre ang akila ng Caloocan. Ayan. Meron pa po ba tayong ilang minuto? Okay. Ayan. So, shoutout po sa ating lahat ng ating mga manonood. Muli po, no, sinasabi ko po sa inyo, bilang agila po ng bayan at boses ng Maralitang Pilipino, dito po sa Road News, arangkada sa balita. Bukas po, 1:00, 2:00 po, makakasama po natin. At siyempre, ang aming pong partnership po bukas sa Road News po. Siyempre, walang iba kung hindi si Sir Buboy Patriarca at siyempre, ang inyong Agila, Paul Herrera po. Muli po, at kayo ay aming paglilingkuran ng buong puso dito sa Road News para makapaghatid ng isang maganda at tunay na mga sariwang balita. Shoutout po Pilipinas at ang buong mundo. Lagi niyo po i-share at i-like ang ating Facebook at siyempre ang roadnews.ph at Road News YouTube at siyempre ang Road News. God bless you po. Mayroon pa pala tayong ilang minuto mga kababayan. So akala ko po naubos na yung ating oras at siyempre habang po tayo ay merong ilang minuto, tayo po ay magbibigay ng ilang mating mga komento at mga ilang batiin din naman natin siyempre ang ating kaibigan at siyempre ang patuloy na ating sumusuporta. Siyempre ang nandito po't lagi nagbabantay at laging masipag. Ito pong Flyneck natin ay naku, kung kayo po ay may biyahe ng mga papuntang ibang bansa o ticketing, pwede po kayong pumunta dito at ito po ang kanyang opisina po ay matatagpuan po ninyo siyempre dyan po sa Medalya Building. Diyan po sa may bandang Cubao. Ayan. Matatagpuan nyo po yan. Pag kayo po ay mayroong gusto, diyan po siya. Ang Flyneck po, Medalya Building, Cubao, Quezon City. At kung kayo ay mayroong mga biyahe, gusto po ninyo na kayo ay mabilis na pagsabi nga kaya ang Flyneck na mabilis pong lumipad sa pupuntahan ninyong mga lugar. Ayan lang po ay laging kasama. At siyempre ang ating partnership ng ating Road News ay patuloy na lagi fly to connect. Yan. God bless po sa ating lahat ng mga nakikinig. Alam niyo po, ako po ay talagang napakasaya at sabi nila sa akin na pag nagko-comment sila at nagpi-PM sila sa akin, Sir Agila, pag kayo po ay talagang ay nag-uulat ang balita, very, very energetic po kayo. Siyempre po, pag ikaw daw ay masaya sa iyong ginagawa, na imulat sa katotohanan ng taong bayan, ikaw ay walang kalungkutan at pag-aalala at ikaw ay masaya lumantad para sa katotohanan at karapatan ng tunay na maharlika at mamamayang maralitang Pilipino. At siyempre po, no,
Ayan, no, nako, meron po palang maganda po ngayon na, alam mo, meron pong lumabas na bagong brand ng perfume. I own. Sense daw. Nako, grabe. I own. Talagang sa salita pala, I own. Ano? Sense daw. Nako. Napakabango daw nito. Talong-talo pa ang tatalunin dahil sa bango. Super bango. Talagang ito ay napakamura na at talagang abot kaya pa. Mabango na, mura pa at siyempre pang sports pa. Siyempre no, hindi lang siya mura. Pag alam mo, kailangan pag nagpabango ka, yung hindi talaga masasaktan yung ilong na katabi mo, ay baka pag ikaw ay mayroong kasama, ay siyempre, yan, pag yung ininagay sa liig mo, sa katawan mo, sa damit mo, 24 hours, mapapalingon sila. Hahabulin ang pagsingot ng pagbango at sa pag-amoy. Nako, tiyak, ikaw ay hahanap-hanapin. Kaya dito po, yan ang sekreto ng Agila ng Bayan. Boses ng Maralitang Pilipino. Yan pabango natin na yan. I own sense. Napakabango. Tignan niyo po, lagi kayo nakasubaybay sa Agila ng Bayan. Boses ng Maralitang Pilipino. Dito lang yan sa Road News. At siyempre, at nagpapatunay, hindi lang mabango, talagang serbisyong tapat at totoo, talagang hahanap-hanapin mo. Malayo ka na, kumbaga sa pagdighay. Ilang araw mo nang kinain, didighay mo pa. Ito po, talagang napakalayo mo na. Hahabulin ka pa at tatanungin, saan mo nabibilihan? Ayan. Nako, alam mo, biro mo ilang araw nang na-stock yung labahin mo. Ilang araw na na-stock. Meron kasi pong mga sa laundry, may 7 araw na na-stock. Talagang pag nasa labahin, amoy labada na talaga at iba na ang amoy. Lalo na pag pinawisan. Ito, habang pinapawisan ka, habang ini-stock mo, lalo kang dumidikit sa pabango. Alam mo kung bakit? Kumbaga, ikaw yung itong sense, ions na to, ito po ay talagang ikaw ay hihigupin na parang ikaw ay minamagnet na talagang hahanap-hanapin mo pag siya ay yung namoy. Talagang sasabihin mo, mapapasigaw ka ng power. Talagang ito ang pabango ko. I own sense. Yan. Yan no, pag ikaw po ay nagpabango nito, ito po ay hindi basta tubig lamang, hindi basta kung ano man, 25% oil base. Naku, isipin mo 25% oil base. Isipin mo saan ka makakahanap ng ganyang pabango. Mura na. Hindi lang mura, talagang murang-mura at bukod sa lahat, talagang mapapasarap ka sa pag-amoy. Halos hindi ka nakakain pag naamoy mo to Talagang busog ka na sa amoy pa lang. Diba? Alam mo, tayong mga Pilipino, sa totoo lang, ito ay isang kwento na makatotohanan. Minsan, pagdating sa ating katawan, lalo na pagdating sa mga pabango, lalo na yung mga kababaihan. Tsaka hindi lang kababaihan ngayon. Pati mga kalalakihan. Ayaw na ayaw niyan. Ayaw na ayaw niyan. Lalo na yung mga takot sa tubig. Maligo. Ay nako, sa pabango lang, inuubos na, ginagawang pampaligo. Ay nako, ito. Hindi mo kailangang i-shower. Isang spray mo lang. Sigurado ko sa'yo. Habulin ka nito sa bango. Hindi lang ikaw habulin, hindi ka pa niya makakalimutan dahil talagang napakabango. Kaya sabi ko sa'yo, pag naamoy mo tong ion na to, malapit lang yan sa medalya. Sa Cubao po, pumunta na po kayo dyan. Baka po kayo ay, pagkayan po ay nag-launch po yan dyan. Naku, sasabihan ko po kayo. Pagka kayo po ay kung saan po, na opisina yan, yung Plyneck pala yung nasa medalya. Sorry po, pag iyan po ay nabigay po sa akin at nabigyan po ng iyan ay meron po binabana po sa atin, sasabihin ko po kayo kung saan kayo pupunta. Kaya lang po, unahan yan. Dahil iba na ang nauuna. Alam nyo kung bakit? Hindi mo lang to hindi mo lang to gagamitin pabango Sinitiyak ko sa'yo, hindi mo kailangan lumabas ng bansa para makabili ng maganda at mahusay na pabango. Dito lang yan sa Road News. Dito lang yan sa Agila ng Bayan, boses ng Maralitang Pilipino. I own sense, siyempre, 25% oil base. Oil base yan, Sipin mo, napakabango niyan, Talagang iyan ay hindi lang sa mura, talagang siya ay
Kasi meron po mga pabango, pag inamoy mo, napakasakit po niya sa ilong. Pero po ito, yung scented po niya, yung amoy niya, hindi ka maihilo, hindi ka talaga masakit sa ilong, hahanap-hanapin mo. Biro mo, kung ikaw bibili ng pabango na to na Ion, sabay pabango, may discount ka pa sa Astrotel. Isipin mo, dito lang yan sa Road News. Nagpabango ka na, tuloy ka kaagad ng Astrotel. Alam mo naman, pag ikaw mabango, isipin mo, pag ikaw mabango, hahanapin ka agad ng partner mo. Mahal. Saan ba tayo ngayon? Astrotel! Meron tayo pamimigay dyan na, siyempre, discount. Yan. Dito lang sa Road News yan. Isipin mo ba naman yan, no? Mga kababayan, kaya ako'y nagagala kasi naranasan ko to, naamoy ko to, nagamit ko to. At tignan nyo, kanina pa ako nasa araw, hindi naman ako nag-amoy pawis. Alam mo po, pag naamoy mo ang aking damit, baka gusto mong arborin. Sa talagang napakabango, grabe. Isipin mo, sabihin mo sa akin, Agila, baka pwede namang arborin ko na yung damit mo. Kahit hindi, kahit luma ang damit mo. Ilang beses mo na nilagay sa bahay Ako minsan pag nagmamadali, meron po tayong ganun. Minsan naisampay natin at may biglang dumating na tao, bigla natin isusuot yung damit natin. Hindi ka mahihiya. Bakit? Ay, on-sense lang yan Ay, on-sense lang ang katapat sa lahat ng pabango sa Pilipinas. Iyan lang ang may tinatawag na power. Siyempre, boom na boom talaga. Napakabango, no? Kaya mga kababayan natin sa lahat ng mga nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, kung nasa ibang bansa ka, nako, ikaw ang uuwi sa Pilipinas, baka ikaw ay maubusan sa pabangong ito. Kasi sigurado ko to, mauna-una to, kasi kakalat ito talaga na para siyang isang, sabi nga yung parang hindi mahulugan ng cryom. Dahil talagang pag ito ay pinilahan, hindi lang sa pipilahan. Baka nga maglagay pa sila ng tent sa pila Huwag na silang umuwi dahil sa sobrang bango nito. Kaya, alam mo, nagagawa natin, nasasabi natin ang isang bagay pag ito tayo ay ating nararanasan. Nabibigay po natin ang isang pagpapatunay pag ito ay nagpatunay para sa ating sarili. Siyempre, bago nyo ito i-share, ipatunay, kayo muna. No? Ay katulad ko, ginamit ko yan. Ako muna. So, mga kababayan, minsan po pagka tayo nasa initan, may mga panahon na may pawis din tayo. Siyempre, tao tayo. Pero ang Ion Sense, hindi ka mahihiyan dumikit. Naku, baka mamaya sabihin sa'yo ng iyong mahal saan ka pupunta? Huwag ka na munang umalis. Doon na tayo muna sa Astrotel. Napakasaya. Sabihin mo, kaya lang, sigurado, basta gawin nyo yan, hindi naman makakaabala yung pabango na gawin nyo yung negosyo. Para habang kayo ay nandun, ay mag-spray na lang kayo, hindi nyo kailangan magsabon. Iyan lang, sigurado. Nako, talagang ito ay napakahusay ng pabangong ito. Kaya mga kababayan, sa lahat natin nanonood, abangan nyo po yan, lalabas po yan. At paglabas po yan, tiyak, unang-una kayong nanonood sa Road News ang makakabili niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi si Agila ng Bayan, boses ng maranitang Pilipino magsasabi, dun sa lugar na yun, dun nyo siya mapikita, maaamoy. Nako, uulitin ko po ang gagamitin nyo po, yung pabango, wag po yung bote ng pabango. Kasi po, sa amoy pa lang po talaga, hindi mo pa lang, sabi nga, hinahawakan mo pa lang, naaamoy mo na. Yun ang matindi. Hinahawakan mo pa lang, naaamoy mo na. Pero meron din po kaming sabon na Ion Beauty Bar. Meron po siyang pampaputi, pampakinis, at higit sa lahat, pampalambot ng balat. Di ba? Kasi kailangan yung sabon smooth. Meron kasi po mga naiiwan, katulad mga rashes, mga po. Kailangan po pag sinabon yan, talagang iyan ay matatanggal. Pagka iyan, ganyan po ang nagagawa ng ating Ion. Kaya pag nagawa mo yan, talagang on na on ka. Ion! Talagang mapapasigaw. Ion! Mamaya, sasabihin mo, I-in! Di ba? Mag-in ka na talaga sa Astrotel. Talagang yan. Talagang napakahusay. Kaya sa mga kababayan natin, ito po ay gawin niyong seryoso ang pakikinig dahil talagang kayo ay matutulungan ng ating pong produkto.
Yan, shout out po muli. Ngayon po ay alas 1:12 ng gabi at Agila ng Bayan, boses ng Maralitang Pilipino, dito lamang sa Road News Arangkada sa Balita. God bless you po. Muli po, magkita po tayo bukas, 1:00 ng hapon. Bago ang henerasyon, nagilan ng kalo, kalagi mong maasahan.